Greetings po mga kababayan. Karaniwan sa mga oras nito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel is pong Legal Aid Public Service Program inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong topic sa episode nito may kinalaman po sa usaping magkakapatid na kung saan ay siya daw ay binigyan o nailipat sa kanya ang titulo ng lupa, no? Way back years ago, and then nung pumanaw po ang kanyang magulang ay tinatanong niya kung may paghahabol po ba, maaari bang humabol ang kanyang mga kapatid. So, ito po, ibibigyan natin ng daan sa sulat po sa atin ng ating subaybay po natin. Siya po ay si Dean, no? Yan po ang kanyang username. Sabi niya, paano po kung na-transfer sa akin ang title noong 2012 na buhay pa ang mother namin? At ngayong pumanaw na siya, noong April 2026, may habol pa po ba ang kapatid ko? So normally, no, this is really a situation na kung saan ay yung mga magulang minsan, no, for whatever reason, at meron namang reason na siyempre may paborito silang anak, ay inililipat yung pangalan ng titulo sa lupa ng kanilang paboritong anak. Meron naman ding situation na talagang nailipat because maaari yung isang anak na yun ay nakakaluwag sa buhay at yun nga ay pinagbili, no, yung lupa. So sa sulat sa atin na din, no, ay depende po yan kung ano pong ginamit na paraan sa paglipat po ng dokumento, no, ng titulo sa inyong lupa. Kasi kung talagang yan ay may tuturing nating donation ng inyong magulang, abay pwede pong maghabol ang inyong kapatid po dyan because tulad nating sinasabi, no, ang isang magulang po, no, ang mana, no, ang mana po ng mga compulsory legitim ay yan po ay protected po ng batas, no? Ay hindi po yan basta na lang maaring mapagkait, no, sa mga compulsory regime, mga compulsory heirs, no, I would say. Now, tandaan po natin, baka nagkaroon kayo ng confusion, di ba? Lagi nating sinasabi, pag buhay po ang mga magulang, siyempre yung mga anak, ay wala siyang pakialam dun sa property ng magulang, di ba? Pwede niyang ibenta, pwede niyang isangla, no? Kahit na wala pong consent ang mga anak because that is their rights. Ang anak po, no, habang buhay po ang mga magulang, ang kanilang pong karapatan dun sa property ay kung mayroon man ay a mere expectation. Kumbaga, ang tawag po niyang inchoate pa lamang. Sabi hindi pa hinog, no? Kaya pag ibinenta po ng magulang yan, sinanla ay wala pong say ang mga anak. Hindi na kailangan pang mag-permission o papirmahin ang mga anak. However, ibang usapan po pag nagkaroon na ng donation. Because parents cannot just partake or donate their property. No? Pag sinabi kasi donation, wala pong kabayaran yun. An act of love and liberality po ng donor. So, kung yan ay ginamit na dokumento ng magulang mo sa paglipat ay ng titulo, ay yung tinatawag nating deed of donation, inter vivos, okay? Then, maaari pong, o kaya ay merong last will and testament, ay subject po yan sa collation, no? Pag sinabing collation, pag nawala po si magulang kasi, di ba, magkaroon po tayo ng tinatawag na settlement of estate, liquidation, kumbaga, ng kanilang naiwang ari-arian. Siyempre, depende kung sino yung mga surviving heirs, no? Ay dito ngayon, pagpaparte-partihin yung legitimate mga surviving heirs. Ngayon, in the process of the liquidation, kung mapapatunayan na dahil sa ginawang donation ng mother mo, ay nagkaroon ng tinatawag nating preterition or nagkaroon po ng pagkait o pagbawas, no, doon sa legitimate, no, on inheritance ng kapwa mo compulsory heirs, ay maaari pong i-consider po yan for collation purposes. Halimbawa, ang value ng property na yan ay sumobra halimbawa doon sa ibang share ng kapatid mo.
abay, kung magkano pong napasobra do'n, babawasin po yung sobra at idadagdag do'n sa kapatid mo. Example, supposed to be dapat sa iyo ay 300 square meters lang. Ang nakuha, ang na-donate sa iyo 400. So babawasan ng 100 square meters yon at mapupunta doon sa inyong kapatid. So, bakit? Kasi po, sabi nga natin is, habang buhay po si magulang, no, ah, pwede niyang i-dispose po yung property niya. Pag nagkaroon donation, maring right there and there, hindi muna maring mag-object si anak, no? Kasi mere expectation pa nga ang sabi natin, equate pa lang yung ang kanyang karapatan. However, pag nawala na po si magulang, automatic po yun by operation of law, papasok na po dito yung tinatawag nating legitimate rights ng isang compulsory heir. At dito na nga, by operation of law, ay dito na magti-trigger ngayon yung right ng compulsory heirs as a co-owner or as a co-heirs doon sa nasabing property na nailipat sa iyo way back in 2012 pa. So kahit na matagal na yon, pwede pa rin pong habulin po ng inyong kapatid. Kung ang ginamit na paraan sa paglipat po ng titulo sa inyo ay ang isang tinatawag nating deed of donation. However, kung ang ginamit naman na paraan na instrumento sa paglipat po sa inyo ay ang tinatawag nating deed of absolute sale, na kung saan talagang nagkaroon talaga ng bilihan, hindi yung basta-basta lang kunwari may deed of sale lang, pero actually hindi naman talaga nagkaroon ng bilihan dahil wala namang perang ibinayad si anak. So, ang tawag po niyan is simulated deed of sale lang po yan, and that is not valid, no? At saka that is precisely the reason why na yung isa sa mga paraan sa pagproteksyon, pagbigay ng proteksyon sa legitimate, no? O ng umana, ng compulsory heir is i-determine talaga ano ba yung mode of made transfer that was used in the transfer of the property. Walang problema po kung talagang straight deed of sale. Ibig sabihin, binenta ng magulang mo sa iyo at binayaran mo siya based on the fair market value. Hindi rin yung kunwari, binenta sa iyo, bayaran mo ang halaga halimbawa ng lupa ay 100,000, ay ibinayad mo lang 50,000. Hindi po yun. Meron pong meron pong tinatawag nating misrepresentation na kung saan sinicircumvent lang yung batas at kung ang halaga halimbawa ay 100,000, 50 lang ibinayad mo. So that means may pinaburan yung magulang mo na to the extent of 50,000. Nadi-deprive yung kapwa heir mo doon sa dapat tanggapin mo ng sang-ayon sa batas. So, yan po ang inyong titingnan, no? Kasi kung talagang straight deed of sale, wala pong problema doon. Kasi sabi nga natin ay karapatan ng magulang i-dispose po yung kanilang property during their lifetime. At ang isa sa karapatan nila pag-dispose nga ay yung pagbenta. Kung yung binenta naman nila sa anak nila, totoo naman talaga nagkaroon ng bentahan. In short, hindi libre. Ay wala pong question na valid po ang maging transfer nito. At wala na pong karapatan ang kapatid mo kung sakali mang binili mo talaga ang lupa, ay wala siyang karapatan na maghabol pa kahit anong pumanaw siya. Bakit? Because at the time na buhay pa si magulang mo, ang ownership nitong lupang ito na nailipat sa iyo in 2012 ay hindi na magulang mo, kundi kayo na. So hindi dapat ito may tuturing na bahagi ng mana na kung saan pwede maghabol o magparte yung kapatid mo. For as long as yung deed of sale ay talagang totohanan. Okay? At hindi ito circumvention lang o hindi ito gawaan lamang. So yan po, I hope nabigyan po natin ng pagkasagutan ang tanong po sa atin ni Dean. Okay? So, okay, sa kapapasok pa lang, no? Sa hindi pa po nakapag-subscribe po sa ating channel, at saka sa pag-follow po sa ating Facebook account. Kasi bago pa lang po ang ating Facebook account, wala pa po masyado nakakalam po dito. Now, if you find our videos interesting and informative, hindi naman po siguro kalabisan pag ako po hihirit po sa inyo ng isang click lang po, isang subscribe, isang share and like po. Ano pang sa ganun,
ay matulungan po ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kababayan. They could be your friends, your relatives, your neighbors, your acquaintances, o mga OFWs po natin, mga kaibigan natin, no? Upang sila rin ay may matutunan din, may mapulot po sila sa ating pinag-usapan. Because lagi natin nga sinasabi, no, habang po tayo ay nakatira po tayo sa isang sibilisado na community, hindi po natin maiwasan ang mga tinatawag natin tentacles of the law na maaari po makasaklaw po sa buhay po natin. From the time kasi na tayo'y pinanganak o pinamilihi pa lamang hanggang sa tayo'y nagkaroon ng pamilya, nagkaroon ng nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng properties, nagkaroon ng employment, insurance, sasakyan, all these things. Lahat na po na karaniwang ginagawa po, nangyayari po sa ating totoong buhay, no? Dito sa ating lipunan, sa ating community, ay meron pong nakaangklang batas po dyan, no? So, one way or the other po, apektado po tayo dyan. In fact, kahit na po ang isang tao na pumanaw na, akala natin pumanaw na, wala nang, hindi po, kahit na pumanaw na, nandyan pa rin po si batas. Aning batas po yan? Aba, may usapin sa inheritance. Okay? May usapin halimbawa dito sa kanyang mga mana, no? Tsaka pagpalipat ng mga titulo ng lupa sa pangalan ng kanyang mga heirs niya. Okay? O may naghahabol. O pagdating sa partition, no? Marami po, no? So hindi po talaga natin maiwasan na wala pong applicability o hindi po tayo maging concerned sa batas. Ay sabihin ng iba, wala naman akong properties na naiwan. Maaring ganun nga, pero kung ikaw yung nagtrabaho, di ba? Tsak na meron kayong SSS, meron kayong GSIS, no? At meron kayong mga benefits. At kung meron kayong mga anak, may pamilya po kayo, papasok pa rin po si batas po dyan. So, hindi po maaari tayong makaalpas, no? Sa batas. Kaya sa ating pong humble way of returning to the community, giving back to the community sa pamagitan po ng pagbigay po natin ng ligang impormasyon o kaalaman, no, sa ating mga kabayan, ay makatulong po tayo at matulungan po din ninyo ang inyong abang lingkod na mapalawig pa natin ang ating advokasya upang sa ganun ay marami tayong ma-reach out natin ng mga kababayan upang sila din ay may mapulot sa ating mga pinag-usapan. Lagi natin sinasabi, di ba? Lamang na ang may alam sa batas. So, bye for now, and I hope to see you again in the next video po natin. God bless.